Hindi ko naiiwasang hindi sumagot sa kanya. Dahil kahit sinong tao ay hindi matutuwa nang minumura ka ng walang dahilan. Dinadamay niya po yung tatay ko na kesyumana daw kami sa ugaling demonyo. Bata pa lang ako ay nakalakihan ko nang hindi magkusundo ang tatay ko at ang lola ko na nanay ng mama ko. Kada mag-aaway sila mama at papa dati, palaging nakikisali ang lola ko. Noong mga panahong yun, palaging wala ang mama at ang papa ko sa bahay dahil sa mga trabaho nila. Madalas na ang lola ko ang naiiwan sa amin, kaya sa mga kwento niya ako madalas maniwala na masama ang ugali ng tatay ko. 3 pa lang kami magkakapatid noon at puro kami babae. Ako ang panganay, kaya mas alam ko ang mga away nila mama at papa dati. Dati ang akala ko si papa ang dahilan ng palaging pag-aaway nila, kaya't nung nagkakaisip na ako, sumasama ang loob ko sa tatay ko. Dahil kada malalasing siya ay mag-aaway sila ni mama. Fast forward ay 20 years old na ako ngayon. Nakikita ko na ang tunay na ugali ng lola ko. Mahilig siyang makialam sa mga bagay na dapat ay hindi na niya pinakikialaman. So ngayon ay 84 years old na siya, pero kung makialam siya sa amin, akala mo siya yung nagpapakain at nagbibigay ng lahat-lahat dito sa bahay. Na kung murahin niya yung tatay ko noon, halos ipanalangin na niyang mamatay na yung tatay ko. Pero ngayon sa amin na siya nakapisan at tatay ko minsan ang bumibili ng gamot niya. Tatay ko yung nagpapakain sa kanya sa tuwing inaatake siya. At tatay ko pa rin na naghahanap ng mahihiraman ng oxygen para sa kanya. Si lola palagi yung nagsisimula ng malaking away ngayon sa pagitan namin magkakapatid at ng mama namin. Dahil kapag pinagsasabihan kami ng nanay namin sa maliit na bagay, palaging nakikialam yung lola namin at mumurahin kami. Tinatawag kaming demonyo, madya at mga bobaw kami. Palagi niya rin kaming sinusumbata na kesyo siya raw yung nag-alaga sa amin. May isa pang anak yung lola ko, mas matanda kay mama at may mga anak pero mas matatanda sa amin. Nasa tuwing may maliliit kaming pagkakamali, palagi niya kaming ikinukumpara dun sa ibang apo niya. Na mas gusto daw niya yung apo niya sa tito namin kaysa sa amin. Ngayon nga nagkaroon pa kami ng isa pang kapatid na 6 years old. Kung mura-murahin din ng lola ko yung bunso naming kapatid, sobrang lala. Hindi ko na maiwasang hindi sumagot sa kanya. Dahil kahit naman sinong tao ay hindi matutuwa nang minumura ka ng walang dahilan. Dinadamay niya po yung tatay ko na kesyumana raw kami sa ugaling demonyo ng tatay ko. Ako nga na anak ay wala akong nakikitang mali sa ugali ng tatay ko. Mahilig siyang makialam sa tuwing mag-aaway sila mama at papa noon. Kaya naman nasasagot siya ni papa. Basta hindi ko gusto yung lola ko simula nung na-realize ko na siya pala yung problema sa bahay namin. Sa ngayon may boyfriend ako at pati ang boyfriend ko hindi rin nakakaiwas sa pangingialam niya. LDR kami kaya kapag nauwi yung boyfriend ko, inaabot siya ng halos gabihin na bago makauwi sa kanila. Hindi naman kami nagtatabi ng boyfriend ko. Kapag nasa bahay siya, nakatambay lang kami sa salas ng bahay namin at nanonood ng TV. Tapos sasabihin niya na may ginagawa raw kaming hindi maganda. Na kung ano-ano pang bagay na hindi naman maganda yung sinasabi niya. So ngayon itahimik na yung bahay namin at si papa ay hindi na inaaway ni mama. Wala nang away sa pagitan nila. Ang problema na lang talaga yung lola ko na sobrang pakilamera niya. Gusto ko na siyang ihatid doon sa isa niya pang anak. Total yung mga apo naman niya doon ng mga paborito niya. Mami, ano po ba yung masasabi niyo? No bashing po. Salamat. Letter sender, Camille. Akala ko naman gusto mo nang ihatid sa huling hantungan yung lola mo. Sa usapang in-laws, normal na yata yung ganyang senaryo na laging may nakikialam. Pero ang madalas ay bilang babae, ina ng lalaki yung may issue. Pero sa case nyo, papa nyo yung inape. Yung lola mo yung maligalig, which is yung ina ng ina mo. Ang may papayo ko na lang sa'yo, nasa dapit hapon na yung lola mo. 84 na siya, diga, at hindi na ganoon katagal ang buhay niya dito. Natiis nga ng papa mo yung mahabang panahong pangingialam ng lola mo. So, konting panahon na lang din naman yung ititiis mo. Kaya ikaw bilang apo, hindi naman na siguro manlalaban yung lola mo. Kapag hindi nyo pinansin, mga ngalay din yan kakaligalig. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa na lang yung gawin nyo. Ramdam ko na may pinaguhugutan yung galit mo, kaya napasulat ka dito. Ang isa ay ang pagkukumpara sa ibang apo. At eto na nga yung problema mo tungkol sa pagdalaw ng jowa mo. Sa pagkukumpara, hindi naman niya nakikita yung ugaling maghapon ng mga apo niya dun. Kaya niya lang yun nasasabi. Sadya namang nakakairita rin kapag sobrang ligalig ng lola. Yung bang nakakasakal na at parang hindi na rin tama. About sa pagdalaw, ang mahalaga wala kayong ginagawang masama. Pero for sure naman ako na sa ikabubuti nyo rin naman ang ikinaliligalig ng lola mo. Siguro kasi magkaiba kayo ng panahon. Kasi nung panahon niya, pag nag-agaw ng liwanag at dilim, bawal na yung bisita. Sabi mo nga, halos inaabot ng gabi. Kaya ginagawa na kayo ng issue. Ang gawin mo, bigyan nyo ng fixed hours at sabihin sa parents mo para sila yung magsabi sa lola mo. Para legal yung curfew ni jowa sa bahay nyo. Igalang nyo pa rin yung nakasanayan ng matanda or hulihin nyo yung kiliti ni lola. Para naman lumambot ng bahagya. Iba-iba kasi tayo ng nakasanayang henerasyon. Baka nung panahon nga namin ay hindi mo kayanin. Diyos ko, Neng, wala yung lola mo sa lola ko. Munti ko na nga i-advance ang lapida nun eh.